ang hudyat. Commanders, ito na ang hudyat. Kung wala kayo sa hudyat, you better resign. So, kailangan natin ang malasakit sa bayan, malasakit sa ating dating Pangulo na nilapastangan ang kanyang karapatan at ngayon ay nawala daw sa Netherlands. So, meaning, tinago. So, papayag ba tayo na ganito na lang nangyari sa ating bansa? At sumasalo ako sa ninyo professional na nag-resign. Umigit kumulang, nasa 160 na sila. At marami pang susunod at marami na didismaya. Yung isang pulis na babae ay kasama doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay napaiyak at siya ay nag-resign. So yan ang tunay na Pilipino. Kasi nakikita nila ang maling pag-aaresto. Maling pag-aaresto. Mali. Kung saan man daaning anggulo, mayroong karapatan, mayroong nakikitang violation. Kung kayo mga Pilipino na walang pakialam, kung kayo ay natutuwa na nahuli si Pangulong Duterte dahil sinabi nyo, nasa isip nyo, nasabi nyo na walang nagawa ang Pangulo at siya violators, okay lang yun. That is your opinion. I will respect your opinion. But iilan lang kayo. Nakita nyo ang mga mass action na ginagawa sa buong mundo. At ang United States and China, it because of kidnapping of former President Rodrigo Duterte ay nagkaisa ang China at saka yung US, nag-usap sila na hindi tama ang nangyari sa bansang Pilipinas. Now, President Trump has an order directing the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos, to return the former president within 48 hours. 48 hours na hindi may balik ang Pangulo sa Pilipinas. They will implement sanction of tariff 50%. Sa lahat ng goods, 50% ang ikakaltas sa Pilipinas. Now, ayaw pa. Ayaw pa. Ikakat ang support sa IEP. Ayaw pa. Mayroong gagawin silang hindi na maganda para sa Pilipinas. So, kung ano man yun, tingnan nyo yung 7th fleet ng US nandito ngayon sa ating bansa. Okay, kung ano mang mga spekulasyon yan, bahala na kayo. Ang mahalaga, basahin nyo yung mga katagang binibitawan ni President Trump. So, mga Pilipino, Guerrilla Forces, Luzon, Visayas man, Mindanao, ay kasali kayo dito sa National Hudyat. Okay. This is my pronouncement through our Supremo ng lahat ng taga Region 1 and 2 in Bicol. You are exempted to proceed Manila. Region 1, 2, and Bicol, you are exempted in going Manila. If you want, pumunta ng Manila, that is now decision. But you will be considered na hindi kayo nakapag-effort. But you must make an effort showing support to our country and most especially to the President. Paano? Paano? Showing support, lumabas ka sa kalsada at magawa ka ng paraan na ebidensya na talaga nanawagan ka na hindi tama ang ginagawa ng bansang Pilipinas, mali, hindi binigyan ng tamang proseso at violate ang individual rights. Paano namin malaman yan? You have an evidence. Ebidensya. Baka ngayon mo lang gagawin yan o after how many days bago mo gagawin yan, kunwari. So, mayroon kang kung nasa group chat ka, you must post in your group chat na ito ka.
si Commander with my members. Ganun yun. You will be safe. You will be safe for forcing you to resign. Kasi, bakit ka pa maging member ng FGF kung hindi ka naman nakakatulong sa bayan? Ang FGF is voluntarism to help our country. Pero ang alibay na emergency, ano bang emergency? Yung hindi mo na talaga maiwasan na hindi ka makagawa ng mga paggagawa natin. So, yun yung gagawin natin. Magpakita kayo ng suporta or manawagan kayo sa Facebook ninyo, sa Facebook account, manawagan kayo, mag-live kayo or mag-post kayo na ito kami ganyan at sumusuporta kami sa nangyayari sa bansang Pilipinas. So yun ang exempted. Region 1, 2, and 5 are exempted to proceed Manila. All others, you are required to proceed at Manila, and please contact our G1. Please contact our G1. Commander Regis Syuko, our commander, Lieutenant General Syuko. Okay, FGF. Yung Bisaya in Mindanao, normally you are exempted. But the same, you make an evidence na may ginawa kayong effort showing your support sa ating bansa at saka sa dating Pangulo na winalangya ang dating Pangulo. At marami nang resign naman. Main in your person, I salute you. Okay. In Mindanao, ganun rin. But, you must be prepared. Mayroon tayong Plan B. And that is what's already informed all the commanders by your commanders, Mindanao commanders. Commanders Attorney Bernabe, isang retired colonel. Okay. So yun ang mga panawagan ko. Lahat ng Pilipino, lalo na yung mga nagsisigaw ng hudyat, ito na yung hudyat. Huwag na kayo magiging group chat o chatroom warrior. Hindi na. You challenge me o challenge us ni Supremo. Nasaan ang hudyat? Naduduwag na kayo, puro kayo daldal. Hindi nyo alam yung ginagawa namin. Nagdadaldal kami to influence and educate Pilipino tulad nito. Hindi lang namin pwedeng ipaliwanag sa inyong lahat. It's because of your kakulitan. It's because of your talong. Minsan, nalulustok kami. But, tomorrow, our final instruction. But this is my initial instruction, mga kababayan kong Pilipino. Kung hindi kayo bulag at bingi at pipi, sumali kayo sa atin gagawin. Sabi ko nga, yung hindi kayo makapunta sa Metro Manila, maraming paraan. Ipakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan. Kaya nga kuminsan, naisip ko o nakikita ko, maraming Pilipino na pag tinitigan ko yung isang Pilipino or isang komunidad na nag-usap-usap, para bang hindi nila nararamdaman ang problema ng bansa. Hindi nila alam na naghihirap na ang bansa. Walang kamalay-malay. Sabi nga namin ni Supremo o ng aming mga kasama, kawawang Pilipino. Hindi nila alam ang nangyayari sa bansa. Hindi nila alam ang nangyayari sa bansa. Sabi ko nga, mula April 9
up to now, we are always busy in our sleep. Pagtulog namin ay hindi minsan sapat ang pagtulog namin. Iyan, oh. Iyan yung eye bag ko. Oh, malaki-laki, oh.